Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan natin is logical operators using Python. Okay? On our previous video, pinag-aralan natin yung comparison operators. Ngayon naman, logical operators. And syempre, para maipaliwanag ko to sa inyo ng mabisa, kailangan natin ng notes. So, open na natin yung mga compiler na gagamitin natin para makita natin yung paliwanag, yung notes, at saka yung mismong code example. Okay, so without further ado, let's begin. So, as you can see guys, ito na yung ating compiler. Ang gamit ko ngayon is VS Code. So, maglalagay ako dito ng comment, yan. Tapos lalagay ko yung pangalan ng ating topic ngayon, logical operators. This will be our notes at para makita nyo din yung pinapaliwanag. Ngayon, bibigyan ko siya ng definition, ano ba yung logical operators. So, maaaring hindi nyo pa ito magigets, pero pag nasa coding na tayo, maiintindihan nyo na to slowly. Okay? So, ang logical operators guys, ang ginagawa niya is nagko-combine siya. Kino-combine niya yung two or more conditions. Yan. Okay? And then kinukuha niya yung output. Tinitignan niya kung ito ba ay true or false. Yan. Parang boolean guys ha. True or false yung pwede niyang ibigay sa atin. Parang malapit din siya sa comparison kung saang nagkakaroon ng decision making yung ating program. Pero gumagamit siya ng logic. So para mas maintindihan natin, paliwanag ko muna sa inyo. Bigay ko sa inyo, ano ba yung tatlong klase? Okay? Meron kasing tatlong klase ng logical operators. Number one dun guys is yung tinatawag natin na N. Okay? So, ang code na ginagamit natin para gamitin natin yung N na logical operators is yung N. Yan mismo yung N na word. And yung definition niya, mamaya natin nilalagay. Okay? Tapos, meron pa tayong ikalawang logical operators, yung OR naman. Yan. Yung code niya, salitang OR. Okay? And then, yung ikatlo, this is the last, meron tayong logical operator na NOT. Diba? Para ka lang nagsasalita niyan. NOT naman yung ginagamit niyang code. So, yung paliwanag niya, lalagay natin pagkatapos natin ipakita sa code. Okay? Para mas maintindihan natin, napakadali lang nito guys. Ngayon, kailangan natin ng mga variables. Siyempre, magko-code na tayo para makita natin yung example. Gamit na tayo ng mga variables. Actually, pwede to sa numbers pero gagamit lang ako ng simple lang para madaling maintindihan. Guys, sa tingin niyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? Kung oo, please guys, click the subscribe button. Goal ko kasi na mag-grow yung channel na to at ang community natin. And in return guys, habang nag-grow yung channel natin is lalo akong namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang tutorial at pagbutihin pa yung effort to share and i-deliver yung mga technical knowledges in a simple yet informative ways. And sana natutulungan ka ng mga tutorials na to. Let's go back to the video. Sabihin natin meron tayong dalawang variable. Coffee, favorite kong example. Ito ay isang boolean variable. Naalala ninyo, pag sinabi nating boolean, meron lang siyang dalawang value, true or false. Sabihin natin si coffee ay true. Yan. Tapos, meron pa tayong isa pa yung milk. Creamer na lang. Milk na lang, milk. Pinoy tayo so milk. Tapos si milk is false. Okay? Ngayon, magpiprint tayo para makita natin yung output. Okay? So, gawa pa tayo ng isa pang variable, binigay. Pilipino yan, binigay. So, ang value ni binigay, si coffee, at saka, yan, gagamitin ko na yung logical operator, si milk. Okay? And then, para makita natin kung ano yung result, ipiprint natin hindi si coffee, hindi si milk, kundi yung binigay. Okay? Kasi nasa kanya yung operations or yung magiging conditions natin. So guys, medyo malabo pa yan sa ngayon pero papaliwanag natin. Ganito yan guys. Okay? Simulan natin dun sa N na logical operator. So sabihin natin, customer ako sa isang coffee shop. Yan. Tapos, umorder ako. Gusto ko ng coffee with milk. Tapos, ang binigay sa akin, isang baso. Doon sa baso, yung coffee, true. Ibig sabihin, may kape. Pero yung milk, false. Ibig sabihin, walang kape. Okay? Kaya, ang nangyari, pag ipiprint na natin yung binigay, ang magiging result natin dyan, guys, tignan yung maigi ha. Ang magiging result natin is false. Bakit false? Kasi ang hinihingi ko sa'yo, coffee and milk. Oo, true nga na may coffee, wala namang milk. 'Di ba? So, false yan. Ganon ang N na logical operators, guys. Coffee and milk. Ibig sabihin, kapag hindi true, parehas yung condition, automatic false yan. Okay? Lalo naman kung parehas na false. Eh di false na. Sige nga, subukan natin. Sabihin natin, parehas false. Hiran natin. So, pag niran ko, lalo namang magiging false yan. Ibig sabihin, binigyan mo nga ako ng baso, wala nang gatas, wala pang kape. Eh di parehas false. Diba? Ngayon, kailan magiging true? Kapag ang ginagamit natin is N na logical operator. Ganito guys. Kung gagawin nating true parehas, yan. Tapos iraran natin. Ayan guys, nakita ninyo, saka lang tayo makakakuha ng true. Kapag both conditions are true. Ganun ang mangyayari niyan guys. Okay? So, kumbaga, nanghingi ako sa'yo ng coffee and milk, binigyan mo ako ng baso. Pagtingin ko, coffee, true.
and milk true, ibig sabihin true yung ating condition or result na makukuha natin. So sa description natin, lalagay tayo ng definition, sabihin natin, magre-return siya, returns true if both condition are true. Else, kung hindi, false. Okay? Kailan ba nangyayari na hindi both condition are true? Pagka may isang false or parehas false. Nakuha ninyo guys, yan yung logic. So makakakuha ka lang ng true. Both are true. Pag ang gamit mong logical operator is and. Papaano kung pinalitan ko? Ginawa kong or. Ayan, or naman yung ginamit natin na logical operator. So, palitan natin yung value. Sabihin natin false. Parehas. Ayan. Hingi ako sa'yo. Pahingi nga ako ng coffee or milk. Binigyan mo ako ng baso. False na nga yung coffee. False pa yung milk. Baga walang laman yung binigay mo sa akin. So, pag niran natin to, we get false. Okay? Ngayon guys, papaano kung sabihin natin binigyan mo ako ng baso? Coffee, wala. Pero yung milk, nilagay mo true. Baga, walang kape pero may gatas. Pag niran natin, makakakuha tayo ng true na output. Bakit tayo nakakuha ng true? May isang false. Kasi ang gamit natin na logical operator is or. Ibig sabihin ng or, kahit alin sa dalawa, basta may isang true, automatic true na yung sagot. Saka lang yan magpo-false kapag both conditions are false. Wala namang true dyan kahit isa, walang totoo dyan kahit isa. Yun ang gamit ng logical operator na or. Pero kapag merong true, kahit isa lang, true na yung ating result. Bakit? Kasi ang logical operators na gamit natin is or. Kumbaga, either way, kahit alin dyan, okay? Nakuha ninyo. So, yun yung gamit ng or na logic. So, lagay natin dito yung definition, returns true if at least one condition returns true. Else, kung hindi, sabi natin walang nag-return ng true kahit isa, false. Okay guys, so ayan, ganyan yung katangian ng or na logical operator. Ngayon ang tanong, papaano naman guys itong ikatlo? Guys, alam ko yung struggle nung nag-aaral sa YouTube It's hard yung post, backward, forward kasi kailangan mong mag-notes or kailangan mo subukan yung code. Kaya napakahalaga guys na meron kang copy ng notes. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan dun ko nilagay yung mga topics ko dito sa mga videos na to. In fact, yun yung ginagamit kong reference. Though hindi siya script guys, talagang notes siya about the topics. Mas informative siya, mas simple, mas malinaw, at mas madali siyang aralin kasi nga notes na siya, so hindi ka nag-backward, forward, post. Kasi nakikita mo na doon, pwede mong i-copy yung mga code doon. Kung interesado ka magkaroon ng copy guys, andyan yung link sa description sa baba. So itong ikatlo guys, sa simpleng paliwanag nito, sabihin natin meron siyang reverse effect. Okay, may reverse siya. Kumbaga, binabaliktad niya. For example, ganito. Gawa tayo ng print dito. Sabihin natin, una nating i-print si coffee. Okay? Ngayon guys, pag pinrint natin si coffee, of course, makukuha tayo ng false na sagot. Bakit? Kasi ipiprint niya yung value ni coffee, di ba? So, piprint natin yung value ni coffee, ang makukuha natin is false. Tanggalin natin. Hindi natin siya kailangan ngayon. Bakit ko pinapakita yan? Para makita natin kung anong ginagawa ni Nat. Si Nat, guys, gumagawa siya ng parang reverse. Dire-reverse niya yung value. Ngayon, guys, pagka nilagyan ko to ng not, ayan, kung ang value ni coffee is false, tapos nilagyan mo ng not, babalik na rin niya yan. So, magiging true yan. So, ngayon, pag niran natin to, makikita ninyo, true na yung nangyari. Di ba? So, ganun din guys. Pag kasi milk naman, palitan natin to, gagawin natin milk. Ayan. Tapos, ang value ni milk is true. And then, iraran ko. Yan. Makikita ninyo, lalabas false. Kahit ang value ni milk is true. Pero bakit naging false yung output natin? Kasi gumamit tayo ng operator na not. So, ang nangyayari guys, kapag ka not ang ginagamit natin, kumbaga, nire-reverse niya yung condition. Okay? So, we have a clear way of doing examples and demonstration. Meron tayong mas malinaw na paraan para maintindihan ninyo to. Pero kapag natapos na natin yung control flow. So ngayon, gusto ko lang muna tandaan ninyo na ang ginagawa nito ni Nat, kumbaga, binabaliktad niya yung condition. Kung true yan, gagawin niya yung false. And there are certain cases kung saan gamit na gamit natin yan. Okay? So dahil nagsisimula pa lang tayo, may mga bagay tayo na kailangan lang nating maintindihan pero hindi pa natin totally alam paano natin siya gagamit. Okay? And that's very, very fine as a beginner. And ngayon guys, naintindihan na natin yung tatlong klase ng mga logical operators. So nakita natin ginagawa ng and, or, at saka not. So ang next na pag-aaralan natin guys is operators pa din. Sabi ko sa inyo, maraming klase itong operator. So napag-aralan na natin yung arithmetic operator, comparison, ngayon logical. So yung sunod natin pag-aaralan, sobrang dali lang din guys. Parang ganito lang din. Halos siguro grade 3, grade, baka nga lang grade 2 na pag-aralan na natin. Pero syempre, mahalaga matutunan natin yung
equivalent niya sa coding. Yung tinatawag natin na assignment operators. Diba? Tunog pa lang, alam nyo na. Assignment operators. So, yun yung next na pag-aaralan natin. Ano-ano ba yung mga assignment operators? Para saan siya ginagamit at ano yung mga use cases niya? Diba? So, maganda kasi guys, mahalaga kasi na matutunan natin yung mga operators. Kasi itong mga operators na to guys, ito yung parang magsisilbing one of the brain functions ng ating program. Siyempre, kung gagawa ka ng program tapos meron siyang specific task, dapat marunong siya mag-analyze, marunong siya mag-isip, marunong siya mag-compare, meron siyang logic, ganon, nakakuha ninyo. So, para ma-implement natin sa program natin yan, dapat alam natin yung mga small codes, di ba? Yung mga gamit, familiar tayo. So, napakahalaga na alam natin yung mga operator to guys. So, next topic nga natin is yung assignment operators.